Ayan po, magandang umaga sa ating lahat. Welcome po muli sa ating daily morning devotional for this morning. Ako po ang inyong tagapagpakilala. And for our program, tayo po ay magsisimula with our opening song and opening prayer na pangunahan po ni Sister Sam. And ang speaker po natin para sa umagang ito ay si Brother Jefferson Grupo. Kaya naman po, nawa ang bawat isa sa atin ay makinig ng mabuti sa mensahe na kanyang ibabahagi sa atin nang tayong lahat ay tunay na mapagpala sa araw na ito. And after po nun, tayo po dadako sa ating closing song and closing prayer. So yun po ang maging flow ng ating program this morning. Di po welcome po sa lahat ng kasama natin ngayon sa Zoom and sa Facebook Live. And good morning and God bless po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay lumako na sa ating opening song and opening prayer. Sister Sam, ayan, since hindi po sumasagot si Sister Sam, pwede po bang yung kasama po natin dito na Rasmin? Pwede po ba kayong mag-lead ng ating opening prayer? Let's pray. Ama namin nasa langit, kami po nagpapasalamat sa panibagong buhay at lakas na inyo pong pinagkaloob sa amin at sa pag-iingat po sa amin sa buong magdamag. At sa umaga pong ito, sa amin pong muling pag-aaral ng inyong mga salita ay ang pong hinihiling ang inyong banal na presensya na samahan po kami at buksan pong
ang aming mga puso't isipan upang maunawaan po namin ng lubusan ang inyo pong mensahe. Tulungan din ng inyo pong ang gagamitin sa umagang ito na kanya pong maibahagi ng maayos at malinaw ang inyong pong mga salita at tulungan kami na ito po ay mga sa kabuhayan upang maging liwanag po kami sa mga taong aming makakasalamuha. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po, Sister May. Ngayon po tayo ay, pakinggan na po natin ang mensahe ni pagkakalob sa atin ni Brother Jefferson. So, muli magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na po ngayon ay dadako na sa ating pag-aaral. So, ang ating pong pag-aaralan ay may pamagat ng The Saving Providence of God. Sa book pa rin po ng The Faith I Live By, February 27. Sabi sa ating key text sa ating po makikita sa Romans 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. The fact that we are called upon to endure trials shows that the Lord Jesus sees in us something precious, which He desires to develop. If He saw in us nothing whereby He might glorify His name, He would not spend time in refining us. He does not cast worthless stones into His furnace. It is valuable ore that He refines. So, ang reason daw po kung bakit daw po tayo nagkakaroon ng problema or mga hard times sa ating buhay is dahil nakikita po ng ating Panginoong Kristo na meron pong sa sarili natin na isang mahalagan na bagay, no? Na gusto niyang ah, tayo ay mag-improve, no? At maging malakas, no? Physical man, mental, or spiritual, no? Kasi kung tayo po ay hindi importante sa paningin niya, ay hindi po na i-allow tayo na dumaan sa mga paghihirap or pagsubok na ito na lalago tayo, no? Natulad lamang po ito ng isang no, ng isang ginto na nilalagay sa furnace para or tama sa furnace or sa apoy para alisin yung dumi at maging puro yung kanyang pagkaginto, no? So ganoon din po ang ating Diyos, no? Inaalaw niya yung mga pagsubok sa ating buhay para ayusin or i-refine tayo to become a better people, no? Kaya, um, ibig sabihin po nito, kapag tayo po ay nagkakaroon po ng struggle sa buhay, ay lagi po natin tatandaan na tayo pong lahat ay mga mahalagang jewels sa mata ng ating Panginoon at ang mga struggles nating mga hinaharap sa araw-araw ay ito po ay mga parte ng ating paglago bilang mga Kristiyano, no? So ito po ay itong mga hard times na ito ay hindi po ito purpose na sirain tayo. Na bagkus tayo po ay i-develop, no? At ayun po yung proof na nakikita po tayo ng Diyos na meron po tayong potensyal na magbago at maging malakas, no? At maging kasama niya, no? To become a better person. God never leads His children otherwise than they would choose to be led. If they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose which they are fulfilling as co-workers with Him. Ayan. So, tayo po ay ginagabayan po ng Diyos araw-araw, no? Sa magandang paraan, no? At sometimes po, yung mga path, yung mga daanan na kung saan inililid na tayo, no, ay napakahirap or napaka-confusing na para bagang hindi natin gusto yung
plano ng Panginoon. Alam ko marami po nakaka-relate sa atin ng mga ganitong mga bagay, no? Pero kung atin lamang titignan yung future, no? At ating iintindihin kung paano yung mga bagay mag, mag-result ng maganda, ay siguro mas pipiliin po natin na piliin yung daan na pinili ng Diyos na para sa atin, no? At kung alam na naman po natin ang purpose na ito behind sa ating mga struggles, ay atin po makikita na ang lahat ng bagay na ito ay para palaguin tayo, no? At gamitin tayo sa isang bagay na mahalaga at mag-a-agree sa kanyang plano. So, ayun po yung plano ng Diyos sa atin, at kaya bakit tayo nagkakaroon ng mga struggle sa buhay, no? All that has perplexed us, the providences of God will in the world to come be made plain. The things hard to be understood will then find explanation. The mysteries of grace will unfold before us, where our infinite minds discovered only confusion and broken promises. We shall see the most perfect and beautiful harmony. We shall know that infinite love ordered the experiences that seemed most trying. So, sa ngayong mga panahon mo, no, ay wala pong mga bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi natin maintindihan, no? So, ano ba yung purpose ko dito, no? Bakit ako naghihirap, no? Ano ba yung mga purpose natin sa buhay, no? Kasi sometimes yung mga plano ng Diyos ay ano nga, confuse, no? At parang atin ding nararamdaman na yung kanyang mga promises ay ah, parang hindi na natutupad dahil sa mga hard things na ating mga dinadaanan, no? Yung mga pagsubok, no? Pero sa future or in heaven, no? Ang lahat po ng mga bagay na ito ay magiging klaro, no? Yung mga plano, bakit tayo nagkaganto mula nung sa mga pagsubok, no? Sa mga problema, ay ito po ay magiging malinaw na sa atin. Ang lahat ng mga bagay na ito na nagko-confuse sa atin ay magkakaroon na rin ng ah, dahilan, no? At yung mga bagay na para sa atin ngayong araw, no? Or ay tayo ay nakaharap ng mga problema, no? At na-feel natin na um, parang puno na lang ng gulo, or hindi na maintindihan yung buhay natin, no? Ay kapag atin po naintindihan ang mga bagay na ito sa langit, ay ang lahat ng mga parte ng ating paglago ay masasabi natin na napakaganda at napakapino na plano ng ating Panginoon para tayo ay mag-improve, no? Spiritually. At atin din po maintindihan, marirealize na itong lahat ng bagay na ito ay kasama sa dakilang pag-ibig ng Diyos na inalaw niya na tayo ay makaranas ng mga difficult na scenario or experience na mangyari sa atin, no? Hindi po tayo hindi para tayo ay masaktan, bagkus tayo ay makaranas ng struggle na alam niyang malalampasan natin, at pagkukunan ng ating kalakasan at ng ating gabay na maglago, no? So, ayan. He who is imbued with the Spirit of Christ abides in Christ. The blow that is aimed at him falls upon the Savior, who surrounds him with his presence. Whatever comes to him comes from Christ. He has no need to resist evil, for Christ is his defense. Nothing can touch him except by our Lord's permission. And all things that are permitted work together for good to them that love God. So, kapag daw po tayo or ang isang tao ay
meron siyang kaakibat na espiritu ng ating Panginoon sa kanilang buhay, ay sila po pala ay malapit sa or konektado sa ating Panginoon, no? Dahil kapag ang mga pagsubok or mga kahirapan sa buhay ay dumaan sa kanilang daan, ay ibig sabihin nito ay sila po ay pinoprotektahan ng ating Panginoon, no? So, ayun po, no? Kaya nga po, whatever challenges happens in our life, no? Ay, ito po ay may permission. May permission po ang Diyos, no? At ito po ay kasama sa plano niya. At dahil nga po dito, no? Hindi na po natin kailangan pang labanan ang kasamaan or ang pagsubok na mag-isa tayo. Dahil ah, kasama po natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating paglaban sa ating buhay spiritual, no? At siya daw po ang ating depensa, no? Na anumang mangyari sa ating buhay, no? Na kung tayo ay nahihirapan na or parang gusto na nating sumuko, ay andyan po lagi ang ating Panginoon, no? Na handa niyang ilapat ang kanyang kamay para tayo ay matulungan niya at magamit niya sa mabuting paraan, no? At tayo rin po ay tinutulungan niya dahil tayo nga ay mga minamahal niya, no? Kaya po tayo dapat ay manatiling nakadikit or konektado sa ating Panginoon, no? Para hindi po tayo nag-iisa sa mga struggle sa buhay or mga laban sa mga pagsubok, no? Our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us which we know nothing. Those who accept the one principle of making the service of God supreme will find perplexities vanish and a plain path before their feet. So, ang ating Ama, no, ang ating Diyos, ay marami po siyang mga paraan para tayo ay mapangalagaan, no? At na kung tayo sa ating buhay, no, parang hindi na natin alam, no? Kumbaga, hindi natin masolusyonan. Wala tayong kahit iisa, no? Parang, ano ba yun, napakahirap naman lagpasan ng pagsubok na ito, no? Pero, kung tayo po ay magpapasailalim po, no? Sa plano ng ating Panginoon, ay atin pong maintindihan na marami po palang planong nakaabang na para sa atin. Nila na gustong lakaran natin, no? Ng ating Diyos, no? And ito po ay, ayan, sabi dito na napakarami po niyang mga plano na para i-provide para sa atin. Pero ang lahat ng iyon ay hindi natin nalalaman, no? Kaya nga po, kung tayo ay ilalagay natin yung ating sarili sa pag-serve sa ating Diyos, no? Na yung ating mga worries sa buhay, yung mga confusion ay magsisimulang maglalaho, no? Magsisimulang mawala. At ang lahat ng bagay na ito ay yung mga bagay na napakahirap intindihin or parang ah, mga bagay na unclear, no? Ay ito po ay magiging simple at madaling maintindihan na yung mga pagtahak natin sa daanan ay napakaganda, no? At maintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos, no? At yung pagsamba natin sa Kanya ay napakahalaga. Kaya nga po kung ating ginagawa ang lahat ng bagay na ito, ay yung mga buhay po natin ay magiging magaan na, no? Dahil yung ating problema or bigat na dala ay um, dito ay bubuhatin na ng ating Panginoon at siya na ang bahala doon. At tayo na lamang ay gawin na natin yung part na maibalik yung karangalan ng ating Panginoon sa Kanya, no?
As a little child, trust to the guidance of Him who will keep the feet of His saints. As we commit our ways to Him, He will direct our steps. So, katulad po ng bata, ano ba yung maliliit na bata, no? Ano ba yung meaning nun, no? So, ang mga maliliit po na bata, no, na sila po ay madaling turuan. So, yun nawa, ganun meron din tayong ganung espiritu, no, na tulad ng mga bata, ng maliliit na bata, ng mga pagtitiwala nila sa kanilang mga magulang para sila ay ah mag-guide safely sa paglaki. Ay ganun din naman po tayo, no? Magtiwala din po tayo sa ating Diyos na tayo ay kanyang ililid sa daanan na mag-improve tayo. At kapag atin na pong give up yung ating buhay at sa Diyos yung ating mga decisions ay sabihin na po na to ay pinapakita niya yung tamang daan na dapat ating tahakin at tayo ay may layo sa mga bagay na magiging obstacles natin para sa pag-improve o sa paglago ng buhay Kristiyano. No? Kaya po, tayo po dapat ay magtiwala lamang sa ating Diyos kung gusto nating malagpasan yung ating mga ah, struggle sa buhay. No? Na tulad po ng mga bata ng pagtitiwala nila sa kanilang mga magulang. No? Kaya nga po, kung ating hayaan na yung ating buhay ay mai-guide sa kung paano gusto ng Panginoon na lumago tayo, ay expect na po natin na yung ating mga bawat hakbang ay magiging safe na at tayo ay maidadala nito sa tamang direksyon. No? At ayun nga po, no? Napakaganda ng ating devotional, no? The Saving Providence of God na um, ang main lesson po dito na um, yung mga guidance po ng ating Diyos, no? Yung mga bawat proteksyon at pag-ibig niya na ibinibigay niya sa atin ay ito po ay um, palaging gumagawa sa ating buhay. Bagamat hindi natin ito nakikita physically, no? Pero ang lahat po ng mga bagay na ito ay napakaganda at dapat nating maintindihan. Kasi mula sa mga hard times, mga trials na hindi natin maintindihan ay ito pong ay kasama or parte para i-refine tayo at i-develop yung ating mga karakter, no? At yung plano po ng Diyos ay napaka-perfect at napakarami ng paraan para tayo ay lumago sa ating buhay. At ang lahat po ng mga bagay na ito ay inaalaw niya para naman sa ating ikabubuti. Kaya nga po, kung tayo po ay mananatiling nakadikit sa ating Panginoon at tayo ay nagtitiwala sa Kanya na tulad ng mga bata at ating inuuna yung pag-serve sa Kanya ay tayo daw po ay ma, ah, makaka-gain ng magandang mga resulta. No? Tulad na lang po ng mga proteksyon, mga kapayapaan, mga ugali na ating makokopya sa ating Panginoon, no? At marami pang iba, no? Ay ito yung mga benefits ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, wag nawa po tayo mag-alinlangan na magtiwala sa Kanya at dapat po fully 100% yung ating pagtitiwala para um, mabilis po tayong ma-refined, no? Ah, na tulad po ng mga ginto, no? Na um, kapag sila ay inilagay sa apoy, ay sila po ay magiging puro ginto. At atin din po tatandaan na kung tayo man ngayon ay humaharap sa mga ganitong kalagayan ay huwag po natin kakalimutan na tayo po ay mga mahalagang mga jewels sa mata ng ating Panginoon. At tayo po ay magpadala sa Kanya
at hindi po sa mga makumundong mga bagay. At muli, ito na po ang aking dito muna nagtatapos sa ating devotional, and muli ay napakalinaw na po sa atin ang mga lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay parte lamang po ng ating paglago. At muli magandang umaga sa ating lahat, and God bless us all. Thank you po. Ayan po, maraming salamat nga, Brother Jefferson, sa napakagandang mensahe na iyong ibinahagi sa amin ngayong umaga, na tutunan natin na sa devotional na ito kung paanong ang Panginoon ay gumagabay sa atin ng may pag-ibig at ano po, sa bawat experience na meron tayo, including our trials, in order to develop our character and fulfill yung kanyang purpose sa atin. Kahit na yung buhay minsan ay madalas ay confusing or mahirap, ay ang lahat ng ito ay inaalaw ng Panginoon ultimately dahil meron nga siyang plano for us, and alam naman natin that it will work out for good naman sa huli. And kaya naman, ang mga sa atin na mga believers are encouraged to trust Him completely, and dahil nga alam natin naman na nauunawaan niya, ah, na nauunawaan niya yung mga pinagdadaanan natin, and alam naman niya yung ano, 'di ba, yung beginning and the end, kahit na tayo ay hindi natin nakikita yon, ano po. Kaya naman, nawa tayo ang bawat isa sa atin ay manatiling tapat at sumunod nga po sa daan na inihanda sa atin ng ating Panginoon. So, yun po ang ating devotional this morning. Brother Elder, Yes Yes. po. Brother Rob here. Can I just make a quick insight addition to your Yes po. yeah, when I consider what's been presented this morning, it's good to reflect this situation on Job, the story of Job. God didn't allow God put limits on what Satan was able to put the trials on Job. And there's a parallel there to us, God allows trials in our life to develop our character. But like Job, if we trust in him, we can only eventually be blessed. And so in consideration of these promises and statements, we should consider Job also as part of our story. Good morning. God bless. Thank you, Brother Rob, for that wonderful addition to our devotional this morning. So, with that, we may now head on to our closing song and closing prayer. Again, good morning, and may God bless us all.
Tayo po natin manalangin. Ang banal sa katas-tasan po ng kalangitan, Ama. Maraming pong salamat sa mga ito sa mula sa inyong pagising sa amin at hanggang sa pag-aaral at sa pagpaalala na ang lahat po ng mga bagay na nangyayari sa aming buhay, mga pagsubok ay parte lamang po ng plano ninyo. At salamat po, Ama, sa mga plano nito na kung saan kayo po ay lumalago spiritually. At tulungan niyo rin po kami na amin pong ipasilalim ang aming buhay sa inyo upang mas lalo pa po kaming lumago and tanggalin po nawa ang mga ugali na hindi po kaya-aya upang kami po ay maging karapat-dapat po sa inyong harapan. Tulungan niyo po kami at bigyan ng katalinuhan, kalakasan upang mapanagumpayan po ang lahat po ng mga pagsubok ng mga nadadaanan po namin sa araw-araw na buhay. At tulungan niyo po kami sa araw-araw at ganoon din po sa mga masasamang elemento at mga kasamaan o tukso na nasa paligid namin. Tulungan niyo po kami na at protektahan at di po nawa kami masailalim sa mga makamundong mga bagay pagkus sa mga kabanalan lamang. At sa araw na ito, inyo po kaming patuloy na gabayan at sa mga gawain ng mga gagawin, inyo po kaming tulungan na matapos ang lahat ng mga bagay nito upang sa paglubog po ng araw at sa pagpasok po ng araw ng Sabat ay kami po ay handang-handa na muling magbulay-bulay at mag-aaral ng inyong salita. Inyo po kaming linisin at patawarin kung saan niyo po kami nasumpungan ng mga pagkukulang at pagkakasala at amin din pong nilalap sa inyo ang mga mahal namin po sa buhay na hindi po namin kapiling sa oras na ito. Inyo po silang patuloy na ingatan at pagpalain. At yun rin pong pagalingin ng may mga karamdaman. Ipuin sila ng inyong mga mapagpalang kamay upang sa kanilang paggaling ay sila po ay magpasalamat at manumbalik sa inyong gawain. At ang lahat po ng mga bagay nito ay aming sinasama sa inyong dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan, maraming salamat po muli sa lahat ng mga kasama natin ngayon sa Zoom and Facebook Live. Nawa ang bawat isa po sa atin ay napagpala ng mga mensahe na ating napakinggan this morning. And muli ko pong inaanyayahan ang bawat isa sa atin to join our online programs every 5 a.m. in the morning for our daily morning devotionals and at 6 p.m. in the evening for our daily evening devotionals. Pero later this evening, we will have our Vesper Worship service at 6. So, to welcome the Sabbath po. So, sana'y magkita-kita po muli tayo doon. Pero for now, dito na po nagtatapos ang ating program. Kaya naman po, good morning and God bless.